isang nakakatuwang bagay na yung mga hindi natin inaasahan, nakita-kita tayo sa labas. Pero pagdating sa Panginoon, tayo pa rin. Okay? Ang mahalaga doon, tayo pa rin ang nagmamagnet sa kanila. I-encourage pa rin natin sila na kahit ganon, so magpatuloy sila sa Panginoon. Ano po? Kaya dapat tayo ay huwag mawawala at manghihina kasi tayo ang mahihila nila papunta doon. Katuwa, nakita namin doon yung mga dati nag-atin-atin dito. Nagulat sila. Dito kayo. Kasi kalooban ng Diyos na ma-remind sila na ang buhay ay hindi sila ang nasusunod. Okay? Paalala yun, napakaganda po. So ngayong gabi ay magpatuloy tayo sa ating Psalms. Chapter ano na nga pala tayo sa Psalms? Nakalimutan ko na eh. Epekto nung nakain na ano. Nag-inom pa siya ni Ashley. May epekto eh. Pinipigilan nila tayong kumain. Kaya lang, seek first the kingdom. And all these things, ibabalot nila tayo. Nakabukas ba to? Hindi added eh. Ibabalot, pambira. Akala ko nga representative natin si Ira kasi naiwan eh. Okay, joke lang yun. So, hindi po yun totoo. Ang mahalaga doon mga kapatid ay hindi man natin nasuportahan kahapon yung isang graduate natin, lalo't lalaki at talagang dito sa atin ay nandoon naman tayong lahat. Masaya siya, masaya yung mama niya. 2 beses ako kinausap. Kasi una sabi ko, uwi po kami kaagad after sige po, pero kung ano po, pwede mag-start lang kayo. Nagawa po natin. Purihin ang Diyos. Ngayong gabi po tayo magsitayo at masaya ako dahil nagawa ko ang tungkulin ko ayon sa kanilang request. Okay? Chapter 34 na po tayo. Kung natandaan nyo, nagsimula tayo sa verse 1 to 10 yata. Ngayon naman ay mag-umpisa naman tayo sa verse 11 to 16. Maiksi na lang po. Kaya maiksi na lang din ang ibig sabihin. Okay. Tayo mo basahin natin. Chapter 34 ng Psalms. May epekto talaga Ashil. Okay. Chapter 34, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so, salitan po. Verse 11 kayo, verse 12, sasagot hanggang makarating ng 16. Ready na po kayo? Verse 11, ready? Begin. Di ba? Ang ganda, di ba? Lumapit tayo, tuturuan tayo ng Diyos. Kayo po, susunod. Verse 12. So, anong desire ng tao? Siyempre, life. At saka yung longevity nito, ang haba. Verse 13. Kayo po ulit sa kaliwa. Naku po, sabit ako rito. May tama ako rito. Verse 14. Yan, madalas nagkakamali tayo. Siguro lahat lang man tayo, hindi lang ako. Verse 15. So yun ang purpose, ano po? Kaya sinasabi niya doon sa unahan na gano'n, dapat hindi kayo, kasi ang purpose ng Diyos, babantayan kayo. Kaya lang pag may nakita sa ating mali, alam na natin mangyayari. Last po, verse 16, sabay-sabay, is against them that cut off the remembrance of them. Yun po yung masakit. Kahit ba naman anak tayo ng Diyos, pag itutuwid tayo ng Diyos, lalayo niya lang yung mukha niya, papaluin ka eh. Walang magulang na maatim kang sasaktan ka para matuto ka na nakatitig ng diretso. Kahit kami noon, pag nagpapalo kami sa mga bata, ayaw namin, kaya lang kailangan nila ng correction. So the same with the Bible, David said, si David po nagsulat at sabi niya, hindi matiis ng Diyos, anak tayo tapos nakakagawa tayo ng ganito. Tayo po ay mag-aaral tungkol sa papaano tayo magkaroon ng good day. Ano ba ibig sabihin ng good day? Di ba pagalit ang tao, good day? Hindi ganoon, kundi yung mabuting araw. Ano po? Paano tayo magkaroon ng mabuting araw? Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat sa natapos naming gawain sa Bible study kaninang tanghali at kanina po sa prayer doon sa isang event. Lord, sana po ang bahay na yung Panginoon, sinimulan mo na rin sa amin. Lord, magbukas ka ng Bible study doon sa mga kababaihan doon, ang mga kapatid ni John Ernest, sapagkat si John Ernest ay tapos na. At hindi namin alam kung paano namin sila, ang mga kapatid niyang babae, madadala rito. Lord, tulungan niyo po at bigyan niyo po ng pagkataon. Magbukas ka po ng space
na mayroong isa sa amin na mga may puso sa mga kababaihang itong mga bata pa, mga elementary at high school na. Tulungan mo po na magkaroon sila ng puso na abutin ang dalawang ito sapagkat katulad ni John Ernie, lumaki siya, nag-graduate siya, na ang puso niya napalapit sa iyo dahil po simbang ito. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Hindi man ako, hindi man ang sino. Lord, magbigay ka po ng puso ng bahay na yon, pati ang mama nila makakilala sa iyo dahil po sa kanilang connection sa iyo at hindi sa amin. Lord, gamitin mo kami sa gabi ito. Banal na Espiritu, guide me, teach me, lahat po kami. Turuan mo kami sa salita na sinulat ni David. Lord, kayo po ang masunod sa aming mga buhay na kami po ay gamitin mo, Panginoon, sa anumang bagay. Hindi kami puro reklamo at upang magkaroon kami ng mabuting araw, pakinggan namin at sabi ng Biblia, tuturuan kami kung paano magkaroon ng takot sa Diyos. Salamat po sa sulat ni David. Sana, Panginoon, ay magkaroon kami ng matutunan dito. I-bless mo kami, gamitin mo kami na sa pagbabalik mo, abutan mo kami na mas mainit pa sa iyong inaasahan. Lord, wag niyong hayaan na lumanlamig ang aming mga puso sa mga kaluluwa na hindi na umaatin sa amin, na hindi, wala na kaming pakailam. Lord, bigyan niyo po kami ng pusong nag-aalab na pagka ang isang mga dating umaatin dito ay lumalayo, kahit communication, kahit sa cellphone, Panginoon, gamitin niyo po kami. Hiling namin po lahat ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At paano nga ba tayo magkaroon ng good day o magandang araw o magandang maghapon? Okay? Dito po ay minsan may nagsasabi sa iyo, di ba? Have a good day. Medyo magandang pagkasalita. Pero pag cellphone, medyo nakikita ko parang matigas ang pagkasalita. Have a good day. parang galit, may exclamation na gano'n. Ano? Pero ang tinutukoy dito ni David kung ating binasa, at doon po sa verse 1 hanggang verse 10, naalaman na natin kung paano na nagbibless siya sa Panginoon dahil ang kanyang kaluluwa ay ang Panginoon ang lahat gumawa para sa kanya. Ano po? Dito naman sa part na ito, sa pangalawang part ng chapter 34, from verse 11 to 16, ay ang sabi ni David, para magkaroon ang isang tao, ang isang mananampalataya ng good day, sabi niya, kapag i-review natin ang ating mga activity mula kaninang umaga pagising hanggang sa ngayong hapon, di pa tayo tapos, di pa tayo patulog nag-prayer meeting pa. I-review nyo, ano ba, Panginoon, ang naging maganda sa araw ko? Di ba? O, ito pala sila. Di ba? Sunod din yan sabi ko sa iyo, Asil, dabi alerto tayo Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ni David nung sinabi niya na, i-review nyo nga yung maghapon natin. Kaninang umaga, pagising ko, habang nagsasaing ako, iniisip ko, Lord, ano po bang naisip sa mga anak ko? Minsan naisip ko yun. Sabi siguro ng Panginoon, ayaw mabuti sa iyo, naisip ko magandang kaisipan yan. Ano ang plano ko sa mga anak mo? Okay? Kasi minsan naisip ko, paano isang araw yung mga anak ko mag-asawa na? Dalawa na lang kami dito. Okay. So, naisip lang yon. Kaya sabi nga dito, minsan tingnan natin, ano bang activity natin mula umaga? Ano nagtatakbo sa utak natin para magkaroon tayo ng magandang maghapon? Good day. Ano po? So, bago tayo pumunta sa bed, bago yung nagpapaantok ka na, ang ginagamit natin pampaantok ngayon, iba. Bubukas ka ng pinapanood mo, tapos tulog na. Pero ang iba hindi. Imbis na makatulog, ay diretso, alauna, alas 2, alas 3, gising pa. Yun ang hindi magandang review ng activity mula umaga hanggang matutulog. Kasi imbis na mag-review ka, Lord, ano po bang magandang ginawa mo sa akin? Nagkaroon ako ng good day. Ganito, umaga, ganito, tanghali, ganito, hapon, ganito. Magkagabi, nung matutulog ka na, Lord, thank you po sa lahat ng ginawa mo. Ay, panood na. So, baka hindi tayo, kasi binanggit na sa binasa natin na inilalayo ng Diyos sa mukha niya sa mga gumagawa ng hindi niya gusto. Pero sabihin natin, personal na masyado yung pastor, opo. Pero kung tatanungin natin ng Diyos, natutuwa pa ba siya sa ginagawa natin? Patulog ka na nga lang lahat, gumagawa ka pa ng hindi niya gusto. Ano po? So yun po ang parang punto dito ni David. Ano po? So, paano natin nalaman ngayon, okay, kung mayroon ka ba talagang magandang araw na natagpuan mo lang maghapon, kapag may nagsalita sa iyo na ikaw yung dahilan, di ba? Minsan hindi magiging maganda ang hapon, patulog ka na lang. Bakit pa naalala niya pa yun? So hindi na maganda yung araw mo, nasira na, kumbaga. Kaya nga may mga word tayo narinig minsan, walang siraan ng araw ha. O kaya naman mayroong pamilya na sabi, sinira mo kasi araw niya di ba? So hindi siya nagkaroon ng good day dahil sa mga nabanggit. Siguro hindi naman masama yung binanggit niya, kaya lang nairita siya sa narinig niya. Isa siguro sa iniiwasan o iwasan. Sa akin, ang lagi nilang nagiging error ko pag ako nagdadrive. Lahat sila nakikita yun, ang error na yun.
At minsan nga sabi ni David, Papa, magkumpis ka. Oo nga naman, kasi sasalita ka kasi minsan mga kapatid, lalo't ako driver, ganun talaga yung mga driver minsan hindi na pagkukontrol. Okay? So dito, bad day yun Bakit? Imbis na magsalita ka na purihan ng Diyos, hindi magandang araw sa atin yun. Bakit? Hindi natuwa ang Diyos samantalang sabi ng Diyos, dapat magbibigay tayo ng kalulatian, glory, sa lahat ng ating ginagawa, isip, puso, salita, at pagkilos. Ano po? So sabi ni David dito sa ating binasa, ay parang hindi yun nangyayari sapagkat madalas ay ang ating control ay hindi natin mahawakan o hindi natin talaga makontrol. Po. Isang example na maalala natin, okay? Naalala niyo po si Joseph. Okay? Si Joseph, ibinenta niya kanyang mga kapatid at kanyang mga panganay at ito'y naibenta sa slavery. Mabuti na lang, sabi nung memory verse mo ng Sunday, di ba? Ginawa niyo sa akin na masama, but God meant it for good, di ba? Minsan ang isip natin, hindi tayo si David, hindi tayo si Joseph. Because Joseph was a type of Christ. Hindi po si Joseph paralikramo katulad ni Christ. Tayo, ang gagawin natin, kung tayo yung pambira kayo, tinulungan ko na kayo, ginawa ko na lahat, ako pa yung mali. Diba? Ganon tayo madalas Hindi yung good day. That is a bad day sa atin. Now, kung si Joseph ay benta at naging pinagkaisahan siya, kininto pa na, namatay na po yung kapatid namin, kinain na po ng haso, ito po nga yung damit niya Nagsinungaling pa sila. So talagang, hayag-hayagang panlalait, alipusta doon sa buhay ni Joseph. Pero alam niyo mga kapatid, another strike na bad day dapat kay Joseph. Kasi nung una, bad day na yun si Joseph, di ba? Kumbaga sa kantong salita, bad trip na siya doon Pero ang pinag-aaralan natin dito ay bad day ang nangyari kay Joseph. Nung nandun na po siya sa slavery, lalong na auction, di ba? So, alam niyo naman auction, panahon pa yan So, pagkatapos na nila yung mga dito, alipin, dumating yung si Potiphar at nabili ito sa mas mataas na, ano nga bang tawag dito? Auction price. So, napunta siya ngayon sa kulungan, di ba? Ay, yung lahat ng ginawa, lahat yun bad day kayo sa kanya, di ba? Nakulong siya. Dahil yung Mrs. Potiphar, nakusunudahan siya, nagsinungaling yung Mrs. Potiphar na ginagawa siya ng masama nito, samantalang tumakbo nga. Pinunit ni Mrs. Potiphar ang damit niya para bintangan si Joseph. So, that is bad day for Joseph. Pero alam niyo nung nakulong siya, ang tawag ba doon ay bad day kay Joseph nung ikinulong siya? O, tanungin ko kayo. Bad pa ba yung kay Joseph nung siya ikinulong? Bad pa ba yun? Pero kung ako yung mga kapatid, totoo, ano ba naman yan, Panginoon? Sinuko ko na nga ang buhay ko sa iyo. Tapos ito pa, ganun talaga tayo, naturally. So si Joseph po, naging sa kanyang pagpapala ang nung siya'y makulong. Bakit po? Nung nanaginip ba kayong butler, di ba? Alam mo, hindi ako makatulog, ano gagawin ko Ano ba panaginip mo? Ganito yan. Di siyempre, nasabi niya makakalaya ka kasi yung na yon, panaginip ay tungkol sa paglaya. Yun yata yung kinain yung ano po. So, nung sabi niya, basta pag nakalaya ka alalahanin mo ako. Matagal na panahon yung doon sa caricature, yung kahoy doon sa kulungan ni Joseph, brother, alam mo bang malaking puno na? Anong ibig sabihin? Lumaki na yung puno doon sa kulungan, ano ibig sabihin? Madali, matagal. Tumagal na Lumaki na yung punong maliit nung nangako yung butler na tutulungan siya pag siya nakalabas. Kasi na-interpret ni Joseph ang panaginip. Another bad day for Joseph. Natulungan niya yan Alam nyo, hindi pa rin po tumigil ang Panginoon. Nung nanaginip na yung hari mismo, na yung 7 payatot na baka, kinain yung matatabang baka, ay grabe yung ng hari, di na ang hari makatulog noon Biruin mo. Kapapayat na baka, kinain yung matatabang 7 baka. Ay, sabi ko sa inyo, lahat ng mangkukulam, lahat ng mga espiritista, lahat ng mga interpreter sa kaharian, pinatawag ng hari, wala ni isa man, na sino man maka-interpret, sabi ng hari, yung mga hindi yan maka-interpret, patayin na yan, ikulong yan. Doon lang nung, butler ba yon? Doon lang niya naalala yung pangako niya kay
Joseph. So therefore, yung another, yung, kaya ay maganda yung verse na yon, na ginawa nyo sa akin masama, but God meant it for good. Sabi niya, mahal Hari, kasi sa'yo nagpapakain sa Hari. Mayroon po akong kasama sa kulungan dati. Kung titingnan nyo yung kulungan, nung umalis yung butler, maliit lang yun na seed. Aba, nung bumalik sila doon, ang laking puno na, ibig sabihin ilang taon na kaya yun? Baka hindi lang 50 years. Ganyan na kalaking nara dyan sa kalye. Grabe naman yung butler na yon. Eh kung ako yun, diba? Bad day talaga eh, di ba? Kaya mga kapatid, nung naipatawag po si Joseph, ay ginawa ng Diyos na ma-interpret ito, nakalaya siya. Pero hindi pa rin si Joseph na reklamo. Number one, may 3 things tayong titingnan dito. Number one, para magkaroon tayo ng good day. Verse 12. Analyze niyo po verse 12. Pakilabas. Verse 12. Sabi ng verse 12. Okay. Sinong tao ang nagnasa ng buhay? Siyempre lahat tayo gusto natin may magandang buhay. Di ba? Sino? Siyempre lahat tayo gusto natin. Next. At naghahangad ng maraming araw. Siyempre gusto kong mababa ang buhay ko kahit ako may sakit. Kahit yung mga 80 years old na, sana Panginoon, dagdagan nyo pa. Di ba? Actually sa Bible, nung humingi yung hari, si Hezekiah ba yun? Binagyagan siya ng another 15 years. So yung tama si David dito nung isinulat niya ito. Sabi niya, at naghahangad ng maraming araw. Ay, marami tayo, naghahangad tayo nito. Lahat kayo, naghahangad tayo. At yung mga, sabi ko nga, kung ako'y papalarin, kung ako'y bibigyan ng Panginoong mahabang buhay, makita ko pa yung magiging mga apo ko. Tuturuan ko talaga sila eh. At baka itong mga magulang na ito, itong mga anak ko, hindi na nila makalimutan nila turuan ng tama ang mga anak nila pagdating ng panahon. Baka puro AI na ang gamit ng mga anak nila, mga apo ko. Kasi nung panahon namin, wala pang AI sa amin. Ang AI lang sa amin, ako at ang aking ina. AI. Okay. Ang hira naman ng ng AI niya. Okay. Now, naghahangad ng maraming araw upang ano daw? Ano po yung panghuli? Upang ano yung magtamasa ng mabuti? Sabi ng English word ay that they may see good. Ano gusto mo? Good, di ba? Sa Bible study namin, lagi ko ina-emphasize yung katiwala tayong mabuti. Hindi tayo katiwalang masama. So that is good. Okay, so number one, natitingnan natin dito, bakit sinabi ni David, nagtanong siya dito, sabi ni David, sinong tao ang nagnasa ng buhay? Siyempre ako. At sa ninong ulit ni David, sino ang naghahangad ng maraming araw? Ako rin! Di ba? Upang ano daw sa panghuli? Upang magtamasa ng mabuti. Ngayon, sabi ni David, ngayon ito ang gawin natin. Are you listening? Ang gawin ninyo, sabi ni David sa kanyang panulat, control your tongue. Nasaan naman yan dyan, Pastor? Nasaan yan dyan? Okay? Bakit po? Okay? Sapagkat lagi, ang bibig natin sabi ni James, may bakod na, may sarado na, aba, bakit talaga lumalabas ang mga hindi magaganda? Kristyano na nga, nagkakaunseling nga siya, gusto niya nga ma-encourage yung isa, yung mga salita na may sobrang sakit. Kaya naman ang follow-up naman natin, wala namang gamot na hindi mapait. Kaya lang din niya nga naunawan sa time na yon, nasaktan siya. So sabi naman ni David dito, dapat para magtamasa tayo ng, nagnanasa ng buhay. At sinong gustong maghangad ng maraming araw, longevity o mahabang araw, wala kang kaaway, wala kang kasamaan ng loob, control your tongue. Siguro baka sa ibang parte nakokontrol natin, sa iba talaga hindi eh. Ako, aminado ako, pagdating sa kalsada, hindi ko talaga nakokontrol yan eh. Si Joy nga, testimony, si Dana nung huli. Paliko dyan, kasi ang truck kasi talaga pag lumiliko yan, malaki ang kain. Siyempre, paakyat ako, aabutin ako, sabi ko, ano? Tapos binusyan ako malakas, sabi ni Dana, pa. Yung tongue dapat makokontrol, okay? Kasi, minsan, may tama tayo, kaya lang, nakakalimutan natin mag-control. Tama ka naman eh, pero mag-control pa rin tayo. Yun po sabi nitong verse. Sabi niya, gusto mong magnasa ka ng mahabang buhay, gusto mong wala kang kaaway, mag-control ka. Okay? Nagkakaroon ka ng maraming araw, wala kang kaaway, mag-control ka pa rin. At ang sabi sa panghuli, upang magtamasa ka ng mabuti, wala kang kaaway kahit sa school, kahit sa negosyo, kahit sa kapitbahay, dahil nagkukontrol ka ng iyong pangungusap.
So nakuha po natin, look at verse 13 sa kasunod, mga kapatid. Sapagkat everyday na gusto mo magkaroon ka ng buhay na mahaba at good day na tinatawag, you must keep your tongue from evil. Verse 13. Okay, verse 13. Kalabas. 1:3. May epekto din siya dun pag kain ng tusok-tusok. Oh. Okay. Verse 13. Okay. Ito na po, tingnan nyo. Iyon po ang sinasabi niya from verse 12. Gusto mo ba magkaroon ng mabang buhay? Gusto mo ng maluwag na daanan? Wala kang kaaway? Sabi ng verse 13, control your tongue. Sa kalsada, yun talaga nagiging error ko eh. Pag pinangin mo, talagang magsasalita ako eh. So, hindi ko nakokontrol. So, dito po, sabi niya, para mas mahaba, sabi ng verse 12, kung babalikan natin ang verse 12, sabi niya, okay, gusto mo ng, ibang King James eh. Sabi ng King James. Okay, sabi ng verse 12 ng King James, what a man is that desired life and loveth many days, di ba? That he may see good. Okay. Kaya dito po ang sabi ng verse 13, doon niya yan pinapalakas, sabi ni Haring David nung sinulat niya ito, we must keep our tongue from evil. Para wala kang kaaway. Totoo naman po yan eh. Ang road rage nagsisimula sa pagsasalita. Okay? And your lips from speaking deceit. Verse 13, sabi yan, ingatan mo yung dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita. Eh kasi, ayun yung laging binibiroan namin ni Brother Ashil. Pag medyo matagal-tagal na simbahan, ganun talaga ako mag-strike eh. Pero hindi talaga makontrol yung tongue. Pagdating sa simbahan, tinatamad ka mag-attend. Pag sa labas at activity, lalo't may kainan, nandoon ka. Hindi yun maganda, okay? So, kaya lang sa amin, biroan nyo na may hindi magandang epekto. Okay na po ba yan? Okay ba yan, Ashil? Di ba? Ashil, lalo't teacher ito eh. So dito po ay, ingatan mong iyong dila mula sa masama, ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Alam mo bang, yung mga lalaki, pag magdidiga, Brother Lem, huwag mong gagawin yung manluluko ka para lang mapaumo. Hindi po yun doon eh. Alam ko isang biro dyan eh. May nakapagsabi na ba siya yung napakaganda mo? Ang dami na, nanay ko, tatay ko. Diba? So dito ay, don't use the lips. Sabi niya dyan, ang iyong mga labi sa pagsasalita ng pandaraya. Okay? So dito po ay, when you say the wrong thing, you will have good day o bad day. Kasi, di na pwedeng ibalik yun eh. Nasabi mo na yung, mali pala. So, mapapahamak tayo. So, keep our tongue under control. So, okay na po ba sa inyo yan? First point natin. At magpupray na tayo. Number 2, verse 14 tayo. Ano pa kaya ang ating ditong gagawin? Verse 14. Okay, verse 14 please. 1-4. Okay. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin, hanapin mo ang kapayapaan at iyong habulin. Okay, pambihira ano. Gagawa tayo ng paraan doon sa kapayapaan, hindi yung nakaupo ka para sa kapayapaan, hindi eh. Pag sinabing habulin, mabilis, alert, magagawin ka. So, verse 14, number 2 natin titinan. Ano yung number 1? Ano yun? Control your tongue. Number 2, sabi ng verse 14, depart from doing evil, siyempre. And iwasan ang gumawa ng masama and do good. Verse 14. Tama ba? Okay. Depart from evil, do good. Ayan, yung dalawa. Okay? So, kung gusto natin magkaroon ng good day, number 1, gumawa ka ng mabuti. Okay? So, halimbawa, Pastor, may nangyari ng nakaraan na masama. Ganun pa rin ang gagawin natin eh. Do good. Para ma-correct yung mali. Okay? So dito, if you sow the seed of goodness, pag nagtanim ka ng binhi ng kabutihan, ano po ang ating anihin? Anong anihin natin pag nagtanim tayo ng kabutihan? Siyempre, goodness din. Okay? So, hanapin natin ang kapayapaan. Hindi pa ilalim yung galit. Yung po ang pag-pray natin sa isa't isa.
Hindi natin makontrol ang ating sarili minsan. Hindi lang yung lips, minsan yung anger management din. Okay? So, under this, number 1, dapat set apart ka na eh. Di ba we are justified, we are sanctified. Ang sanctification ay may process. Okay? Dahil may suot-suot tayong ito eh. Hindi po pwedeng pure na pure ka ngayon kasi nagbabari po ito. Ngayon, okay, bukas, hindi. So, ang set apart, you are set apart by God. Kinuha ka doon sa marumi, nilinis ka, you are set apart for His glory. So, walk your talk. Kung sa mga teachers ito, sa ating natututunan, ilakad natin kung ano ang pamumuhay natin kay Kristo. Okay? We have a separated walk. Dapat yung lakad natin, hindi na tayo lalakad sa katulad nila. Kaya nga, pag mga ganitong activity, kaya ako gusto umuwi kaagad kasi alam ko yan eh, ang diretso niyan. Okay? Either na may magsasayawan yan o ano pa man. Kahit pa yan ay mga Christian. Kasi sila ay nakikipag sa kasamahang mga ng tao doon ay hindi po yun mga mananampalataya. So kailangan yun sa kanilang program. Okay? Para sila ay maging masaya. Sapat ang kasayahan nila ay happenings at hindi katulad natin. Okay? So set apart, walk the life of life na Kristyano. Ano po? Separated walk yan, hindi po katulad ng lakad ng mga taga-mundo. Lumakad ka ng, ano yung sinulat ko? Ano po? Yung hindi katulad, ang lakad mo hindi katulad ng mga gumagawa ng evil doers. Okay? Lumakad tayo ng separated na ito ay nagpapakita ng good works sa kapwa. Lalo-lalo na po yung uso naman talaga ngayon matulungin. Kaya lang, siyempre may camera yung iba. Sa atin, ganun din ba gagawin natin? Tumutulong ka, may camera din. So alam na kaagad natin alam na kaagad nila, nakaparehas pa rin natin sila. Kasi ganun sila eh. Pero kung maiba ang pagtulong mo, sabi ba't iba ang tulong niya kaysa sa ginagawa namin? So yun, makakita ka na, you are set apart. You are different from them. You are different sa kanila. Ano po? So ang purpose po nito, na mapurso ang ating purity po, mapapatuloy sapagkat separated ka nga. Pangalawa, na magkaroon po tayo ng peaceable disposition, yung mapapayapang disposition sa atin. Ano po? At dito, sabi ni Paul, kung babalikan natin sa Romans, pakilabas yung Romans 12:18, sabi ni Paul doon, okay, kung posible, kung maaari, sabi ni Pablo, okay, as much as depend on you, kung gaano mo ito kaya. Tingnan natin, okay? Mamuhay tayo ng may ano daw? Sabi ng verse, mamuhay tayo dapat ng may Amen. Okay. Hanggat maaari. Tama bang Tagalog? Ako maaari lang sa Tagalog. Sabi ng Tagalog, kung maaari lang pwede. Kung pwede lang, please, sabi ni Pablo. Okay, sabi niya, okay, if it's possible, as much as lieth in you. Sa Tagalog, hanggang sa iyong ano daw, makakaya. Ang problema, di talaga natin kaya magpasensya eh. Di ba? Ay tayo mga maiinitin ang ulo natin. Ngayon, sabi ng verse 14 sa ating text, di ba? Sabi sa atin doon ay, depart from evil and do good. Kaya dito mga kapatid, sabi niya, kung maaari hanggang sa inyong makakaya, makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Pambira, kaaway mo, makikiulang mo. Hay, kaplastikan talaga. Alam niyo, kaya ako nagkakamali at nagkakasala. Hindi kasi ako marunong mag-plastic sa aking kapit. Ay. Sila sa akin talaga, ay, kangiti sila. Pero, hindi ko kasi kayang mag-plastic pagka may ginawa ka sa akin. Kaya, yun po ang hingi natin sa Diyos. Sabi dito, sabi ng verse 14. Sabi ng verse 14, pakibalik na po sa text. Okay? Una, ano yung number 1 natin sa verse 12? Na tayo ay mag-control ng ating pagsasalita o yung ating dila, kontrolin natin. Pangalawa, lumayo tayo sa kasalanan at gumawa tayo ng mabuti. Yan ang pinag-aaralain ko ngayon. Kaya pagka may nakita ko dyan na giningitan ako, sabi ko naman din, di ba kaplastikan yun, di ba? Pero sana naman, sabi ng verse, sabi niya, kung maaari lang, pwede ba? Sabi ni Pablo. Pwede ba kayo mamuhay na may kapayapaan? Ayaw po naman, kaya naman po eh. Kasi nga, may oras dyan na kakaraup, lakas. Minsan,
nasa puso ko at isip ko tuloy, kanta nila eh. Hindi nyo napapansin sa kapitbahay nyo? Pag laging nagpapatugtog ng mga standard, kaulit sa ulado ko yun, nung bata ako, nung high school ako, kanta ko rin yun eh. Pag pinatutugtog nila, nare-repress, yun ngayon yung, di ba? Napapasabay ka na tuloy. So dito ay, we are set apart, lumayo kayo doon, mamuhay kayo na may kapayapaan, okay? May disposisyon. Kung maaari, sabi ni Pablo, okay? Ang mga Kristiyano ay hindi dapat provocative. Hindi sila man pang gatong. At dito po ay ang righteousness ng Diyos ay, okay, is not worked out by diligence. Ano po? Yung palaaway. Okay? And wrath. Bagkos, we should love peace. Mahalin natin kapayapaan because making peace and magkakaroon po tayo dito ng tinatawag na kapag na-open ang isang tao, naka-open tayo ng isang tao, we should timelessly magkaroon ng peaceful na resolution para hindi tayo magkaroon ng maiksing daanan. Kasi magagalit din sa atin. Okay? May time na tayo. May dalawa pa sana. Ubusin na natin. Verse 14. Again, sabi doon ay seek peace and pursue it. Habulin natin. Okay? Pag sinabing habulin, may pressure o may bilis. Hindi ka nakaupo lang, kundi ikaw ay kikilos para mahabol mo ang kapayapaan. Okay? Huwag tayong palakad-lakad dyan. May hawak tayong armas, may hawak tayong baril. Bakit? Kunting ano lang, di mo mapapasin, may baril ka eh. Ano, akala mo sa akin, hindi kita kaya, may baril ako. Patay na. So, seek peace and pursue it. Okay? At wag natin, yung mga lilit lang na bagay, pinapatulan natin. Okay? Yun ang sinasabi naman ng mga tao sa paligid natin. Okay? So, nabanggit ko na kanina, sa driving talaga, madalas yun ang error ko sa driving eh. Malit na bagay, napapatulan ko yan eh. So, hayaan na lang kung maaari. Okay? Be at peace and maker not a trouble maker. Ano po? So, ang kapayapaan pa, sabi ng Romans 5, ano ba yun? 5:8. Therefore, being justified by faith, we have, ano yan? Peace with God. So, kung talaga nasa atin si Kristo, may kapayapaan tayo. Last but not the least, verse 15. Okay? Una, ay control natin ating dila. Number 2, depart from evil and do good. Number 3, verse 14, seek peace and pursue it. Verse 14. Verse 15 last. Ano po ito? Kayo na po maglagay. Verse 15. Guys, of the Lord, harapan, the righteous in His earth, harapan, their cry. Ano po ang panghuli? Kung mag-control tayo ng ating dila, hindi tayo magkakaroon kaaway. At hanapin natin ang kapayapaan at gawa natin ang paraan. So ano ang kukuha natin pagdating sa verse 15? Pagtiwalaan natin ang Diyos because He is watching us. Yun po ang pang verse 15. The eyes of the Lord, okay, are in the righteous and His ears are open to their cry. Ang kontra nito, Brother Rachel, di ba? Sabi mo may kontra yung mga salita eh. Pag kontra ng open, close, di ba? So, pag hindi mananampalataya, close ang tinga ng Panginoon. Okay? And open means, ang ibig sabihin ng open sa word na ito ay attentive to. Di ba? Talagang nakabantay siya. Okay? Sapagkat you don't have to worry about what others people do to you. God is watching you. He is listening to you. You can have a good day. Okay na po? Nakuha niyo na po ang ibig sabihin ng good day. Gusto niyo ba magkaroon ng good day? Number 1? Hindi natin kaya. Di ba? Number 1, para magkaroon tayo ng magandang araw, control your tongue. Number 2, depart from evil and do good. Number 3, seek peace and pursue it. Number 4, trust the Lord because He is watching us. May natutunan po ba kayo? Okay. Hindi lang po yon na magkaroon tayo ng good day, but those with whom you came to contact will be blessed. Kasi good day ang araw mo. Ang ganda ng araw mo. Kanina, ang ganda ng araw ko eh. Sana hindi masira hanggang mamaya bago matulog. Okay? Ang ganda kanina kasi bakit? Pamirin, hintay natin yung yung ceremony mag-start. Yun lang kasi ang papel ko doon eh. Kaya lang yung
yung ano doon, yung baboy na kulay, ano ba yun, orange, bigla para buksan-buksan. Sabi niya, ano pastor, mag-stay ka ba? Ang laki, ganyang lechon. So sabi ko, hindi, unahin ko yung prayer meeting. Pero pwede naman tayo bumalik kung gusto nyo. Tayo pa magsitayo ay. Bumalik po talaga. Tayo po magsitayo. Tayo. May natutunan po ba kayo sa apat na ito? Number 1, para magkaroon tayo ng magandang araw, control lutang, depart from evil, do good, and then, pangatlo? Okay. Nakalimutan na kagad eh. Pang-apat, God, trust God because He is watching us. So safe tayo. Wala tayong dapat na paglalala. Ang bawat Bible study ko, sabi ko, Lord, wala akong kakayahan. Bahala ka na po. Alam ko na bawat sasabihin ko na salita mo, ikaw ang magbe-bless. Tayo po yung manalangin. Tagalan, salamat po sa nagawa namin muling pagtuwang sa aming kapatid na mayroong celebration. Salamat po. Harinawa, ang mama nito na nandoon sa ibang bansa ay makita ang iyong kamay, Panginoon, na kumikilos sa kanyang mga anak. Lord, sana po sa muli akin pong hiniling na mag-open ka po ng Bible study doon sa mga kapatid niyang babae ni January sapagkat pag-alis niya ay sigurado kami, Panginoon, na ang kaaway magiging aktibo dahil ang kasamahan niya sa loob ng bahay ay puro hindi mga taong simbahan. Lord, tulungan niyo po, magkaroon po ng puso ang sino man sa mga kabataan namin o sino man kababayan namin na magkaroon ng lugar para sa mga tatlong batang ito na sana po, Panginoon, ay tulungan niyo po sila na makakilala sapagkat sa oras nito, Panginoon, ay ang tatlong ito, Panginoon, ay mahalaga sa iyong mga mata, lalo po ang kanilang nanay at mga kamag-anak. Bless mo po kami sa aming gagawin ngayong hapon. Nasa iyo po ang kapurihan, Panginoon. Ipinataas namin pangalan mo. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa maghapon. Pag aming nire-review ang aming mga mabuting araw, Panginoon, sama man nang nangyari ito, amin po itong kinukonsider na napakabuti sapagkat nakabantay ka, nandiyan ka, at di mo kami niiwan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo pong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.